Pagbabalik ni Jonathan Kuminga, parang magkakaroon ng pangalawang Jimmy Butler ang Warriors. Update sa paglalaro, inaasahan na sa home game. Unfair ang Lakers, may dalawang Magic Johnson. Parang matagal na raw magkasama si LeBron at Doncic. Lakers versus Knicks preview, parang luhaan ng New York bukas. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na running shoes, new men's and women's marathon air cushion running shoes, sports shoes, mabibili lang sa halagang $2,199. I-click lamang ang link sa comment section. Hinihintay pa ngayon ang pagbabalik ni Jonathan Kuminga mula sa matagal na pananakit ng kanyang kanang bukong-bukong hanggang sa susunod na homestand ng Warriors. Inanunsyo ng Golden State nitong Huwebes na hindi lalaro si Kuminga sa laban nila kontra Brooklyn Nets sa Biyernes sa Barclays Center na siyang magtatapos sa kanilang 5 larong road trip. Mahigit 2 buwan na ang lumipas mula noong huling paglalaro ni Kuminga. Natamo niya ang injury noong Enero 4 laban sa Memphis Grizzlies matapos magtala ng 13 puntos sa loob ng 15 minuto. Sinubukan niyang i-block ang isang shot, ngunit sa kanyang paglapag, naipit siya sa pagitan ng 2 manlalaro ng Grizzlies at malubhang naipit ang kanyang kanang bukong-bukong. Sa linggo bago ang kanyang injury, nagpakitang gilas din siya sa pamamagitan ng 2 magkasunod na 34 na puntos sa laro. Ang Warriors nang wala si Kuminga. Sa 28 larong hindi nalaruan ni Kuminga, may 16-12 record for Warriors. Ngunit mula nang dumating si Jimmy Butler, nagkaroon ng bagong sigla ang team. May 9 sa 2 record sila mula nang makuha si Butler. Pagkatapos ng panalo ng Warriors kontra New York Knicks, sinabi ni Draymond Green ang kanyang pananaw sa pagbabalik ni Kuminga. Si Jonathan ay isang napakahusay na manlalaro at maganda ang nilalaro ng aming koponan. Swerte siya dahil babalik siya sa isang sitwasyon kung saan maganda ang takbo ng team. Mas mahirap bumalik kung kailangang mag-ayos ng maraming problema. Pero ngayon, kailangan lang niyang hanapin ang kanyang ritmo at idagdag ang kanyang talento sa kung ano na ang ginagawa namin. Ano ba ang madadala ni Kuminga? Ang pagbabalik ni Kuminga ay magbibigay sa Warriors ng isa pang scorer. Meron siyang career high average na 16.8 points per game this season. Isa rin siya sa pinakamatinding atleta ng team, isang aspeto na kulang sa Warriors ngayon. Tulad ni Butler, may kakayahan siyang umatake sa rim na makakatulong lalo na ngayong nawala na si Andrew Wiggins sa trade para kay Butler. Matagal nang pinag-uusapan ng Warriors kung paano magkakasya sa sistema si Butler at Kuminga. Nakikita nilang perpektong ehemplo si Butler para kay Kuminga at mukhang natutuwa rin si Butler sa posibilidad ng kanilang pagsasama sa court. Madali lang yan, sabi ni Butler bago magsimula ang road trip ng Warriors. Napaka-athletic niya, marunong mag-shoot at kayang umiskor sa maraming paraan at kaya rin niyang dumepensa. Pagbalik niya, gagawin lang niya ang ginagawa niya noon. Trabaho ko ay gawing mas madali ang lahat para sa kanya. Ang paparating na pagsubok para sa Warriors. Ang paparating na 7 sunod na home games ng Warriors simula Sabado sa Chase Center ay magiging malaking pagsubok para sa team at kay Kuminga. Magsisimula sila laban sa Detroit Pistons, isang koponan na biglang umangat sa pang-6 na seed sa Eastern Conference matapos manalo sa Sham sa kanilang huling 10 laro. Ang susunod nilang kalaban, ang Portland Trail Blazers, ay nanalo rin sa 5 sa kanilang huling 6 na laro. Bukod pa rito, haharapin nila ang kanilang matinding karibal na Sacramento Kings, pati na rin ang 3 malalakas na koponan sa sunod-sunod na laro, ang New York Knicks, Denver Nuggets at Milwaukee Bucks, lahat ng may championship aspirations. Kung babalik si Kuminga sa parehong forma, ito ay magbibigay sa Warriors ng malaking tulong bukod pa sa epekto ng pagkuha nila kay Butler. Pinag-aaralan ni Kuminga ang galaw ni Butler at pinapanood ang laro mula sa bench. Kung maisasalin niya ang kanyang natutunan sa court, magiging kasing delikado ang Warriors katulad ng anumang contender sa NBA. Sa ngayon, patuloy pa rin ang paghihintay, ngunit tila malapit na ang pagbabalik at may posibleng malaking gantimpala ang nakalaan para sa lahat. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa excitement na naramdaman ngayon ng Warriors sa pagbabalik ni Kuminga? Sa ibang balita naman, susubukan ng Los Angeles Lakers na ipagpatuloy ang kanilang kahangahangang panalo sa Biyernes, kung saan haharapin nila ang pangatlong seed sa Eastern Conference, ang New York Knicks. Target ng Lakers ang kanilang ika-40 panalo ngayong season at nais nilang manatili bilang pangalawang seed sa masikip na Western Conference. Ang laban sa Knicks sa Huwebes ang magiging huling laro ng kanilang 6 na sunod na home games bago sila bumiyahe para sa 4 na sunod na laro sa labas ng Los Angeles.
Inaasahang magiging kumpleto at malusog ang lineup ng Lakers at maaaring bumalik ang kanilang star guard na si Austin Reeves kung magiging maayos ang lahat. Gayunpaman, hindi ganun kasigurado ang sitwasyon para sa Knicks. Maaaring hindi makalaro ang star center ng New York na si Karl Anthony Towns. Ayon kay Knicks insider Ian Begley sa X, sinabi ni head coach Tom Thibodeau na hindi pa niya tiyak kung makakasama si Towns sa kanilang road trip. Kapag handa na siyang bumalik, syempre gusto naming bumalik siya, pero kailangan niya ng oras sa ngayon. Dahil sa personal na dahilan, hindi naglaro si Towns sa huling laban ng Knicks noong Martes laban sa Golden State Warriors. Ito ang ikalimang laro na hindi niya nalaruan simula noong Enero. Kamakailan, nasa injury report si Towns dahil sa injury sa tuhod, ngunit nakapaglaro siya sa huling dalawang laban ng Knicks. Huling naglaro si Towns ay noong March 2nd laban sa Miami Heat. Maaaring hindi makalaro ang star center. Sa larong iyon, nagtala si Towns ng double-double na may 19 na puntos, 16 na rebounds at isang block sa loob ng 40 minutong aksyon sa panalong overtime. Sa mga susunod na araw, magkakaroon ang Lakers ng 3 set ng back-to-back games, kabilang ang 2 laban sa Milwaukee Bucks at Denver Nuggets. Hindi magiging madali ang stretch na ito para sa Lakers, ngunit maaaring magkaroon sila ng pagkakataon kung hindi makakapaglaro si Towns sa laban sa Biyernes. Ang koponan na kasalukuyang nasa ikalawang pwesto sa Western Conference ay lumilipad ng mataas sa pangunguna ni na LeBron James 34 na puntos at Luka Doncic 30 puntos na nagpakitang gilas sa laro. Para bang matagal nang magkasama sina James at Doncic dahil kitang-kita na settled na si Luka mula nang matrade siya mula sa Mavericks. Ang alamat ng Lakers na si James Worthy ay namangha sa paraan ng paglalaro ng dalawa at hindi napigilang purihin sila. Ikinumpara ni Worthy ang kakayahan ni na Luka Doncic at LeBron James sa kanyang dating kakampi at Lakers legend na si Magic Johnson. Sa post-game show ng Lakers sa Spectrum, sinabi niya, may kakayahan sina Luka at LeBron na natural na bumuo ng chemistry sa paraan nila ng paglalaro. Si LeBron ay isang mahusay na passer, si Luka rin ay mahusay na passer. Palagi silang banta kapag hawak nila ang bola, para kang may dalawang Magic Johnson sa loob ng court. Nagtutulungan sila sa rebounding, tinutulungan nila ang isa't isa sa depensa, pinag-aaralan nila ang laro ng sama-sama, talagang konektado sila. Dagdag pa ni Worthy, gusto niya ang epekto ni Doncic sa laro ni LeBron James at naniniwala siyang kakaiba ang kombinasyon ng dalawa. Hindi ko alam kung may ibang kombinasyon ng mga manlalaro na may parehong kakayahan tulad ng mga ito. Kitang-kita ko na ngayon pa lang sila mismo ang lumilikha ng mas maraming produksyon sa laro. Si LeBron, wala nang kailangang ipag-alala. Alam niyang may isa pang taong nasa court na naglalaro at nag-iisip kagaya niya. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa duo na ito ng Lakers?